Sabi sa asawa ko, maligo ka muna. Nakamoy kita, naligo na ako. Maligo ka ulit. The next day, nakadyot pa ako sa tagiliran. Ano ba naman ito? Magkasama lang tayo kagabi. Naluharin ako eh. Oh. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Okay. Oh. Nice. Good to see you again. Parang may bago ah. Oo, bago. Ngayon lang kita nakitang nakapink. Pero ang guts kasi nung huli nating pag-uusap, Ranidel, 03. Ang diba? TNT. Oo, ang TNT. Nasa bottom. Oh. Tapos, sabi ko pa noon, FPJ yan, babangon. Tapos ngayon na finals na. Pumasok sa finals. Ikaw ba, may gusto kang kalaban sa finals? Kahit sino. Yan ang champion. Kahit sino sa kanila. Kaya. Basta importante kami, naka-finals kami, nakapasok. Itong guest natin para sa ating... sanay sa finals to. Itong episode na to, ako excited ako dito kasi hindi niya alam. Bata ako. Sobrang fan ako ng Pew Foods. Pew Foods talaga ako. Kaya galit ako dito kasi nilaglag niyo yung Pew Foods eh. Yun yung number 1 eh. Quest to beat. Paano? Para 1 point palagi ang talo ng Pew Foods. 2 game. 2 game. Kaya sabi ko, hindi ako magalit sa'yo kasi ikaw ang co-host ko eh. Oo nga eh. Hindi ka pwede magalit. Pero dito talagang excited ako. I-introduce ko lang. Sasabihin ko lang muna lahat ng mga na-achieve nitong profile niya. Player na ito. Sige, sa ating sa kanyang career. Mahaba Okay? yan, kasi ko na mag-introduce kasi alam ko marami siyang magandang tanong din sa'yo eh. Sige. Okay. Ang guest natin ay 5-time PBA champion. PBA Defensive Player of the Year 1994. 2-time PBA Sportsmanship Award. Alright. 2-time PBA Best Player of the Conference. 94 and 98. Pang MVP. 11-time PBA All-Star. Dami nun. 10-time PBA All-Defensive Team. So pang 11 yung niya, defensive player. Bali 11 lahat yan. 3-time PBA Mythical First Team. 5-time PBA Mythical Second Team. Bali 8. 50 greatest players in PBA history. Member of the PBA 10,000 Points Club. Mahirap yan, 10,000. Member of the PBA 5,000 Points Club. Siyempre, pag member ka na ng 10,000, member ka na rin ng 5,000. Niloloko ko nito. Rebound. Member of the PBA 2,000 Defensive Rebound Club. Ayun. Diba? Member of the PBA 2,000 Offensive Rebound Club. Defensive at offensive, 2,000. Member of the PBA 1,000 Offensive Rebound Club. Siyempre, ninuloko niya ako. Hindi, yun na rin yun. Yun na rin yun kasi may achievement ng 1,000. Kasi 1,000 saka 2,000. So, tapos 2-time PABL champion. Sa amateur. PABL Most Valuable Player 1985. PBL 20 Greatest Player. 2-time UAAP champion. Ang nagsuot ng number 44 sa Pure Foods. Si Kuya Jerry Codinera. Hello. Hi. Kumusta kayo? Kuya Jerry. Maraming salamat sa intro mo, GB. And GB at saka siyempre teammate, Ranidel. Miss kita. Nagsama kami. Unang-una, thanks for having me, especially itong show nyo, Balyahan. Pero ito, siyempre hindi naman bagay sa'yo, para hindi ka naman balyador. Si RDO. Hindi nga ba? Thank you. Pero sakto kasi Balyahan ang title ng show natin. Tapos, siyempre, siya ang sentro kasi. Madalas yan talaga. Nakikipagbalyahan. Kumbaga po, pwesto, ganyan. Number 40. Sentro eh. First, siguro, ako personal as a fan, bakit 44 ang number ninyo? Ito ba bit-bit nyo na since college? Hindi. Normally, nung sa high school kasi, hindi ka naman nakakapili ng jersey number mo kung ano ibigay. Suot mo lang. Ganun same goes doon sa college. Paiba-iba ang number ko. Naging captain ball ako. Naging number 4. Naging 14. Sa Northern Cement, yung Gilas 1.0 nung araw. 18, 17, paiba-iba. Yung 44 lang kasi kaya ako pinili yun sa PBA kasi yung player na si Jerry West, kapangalan ko, mahusay na player shooter. Pinili ko yung 44. Jerry West pala yan. Jerry West.
44. GM ng Lakers. Dati. Siya ang nasa logo ng... Oh, yes. Dapat pala si Coach Jerry din na nasa logo ng PBA. Dapat. Si Coach ano yun? Coach Jaworski yun. Si Senador. Jawo pala yun sa PBA. So sinabi sa amin kasi ng producer namin, they're very big fans of yours also. Pero gusto nila pag-usapan yung college days mo sa UE. Yes. Can you divulge ko anong year yung pumasok po kayo sa UE? Maraming nag-i-scout na talaga sa akin kasi alam mo at that time, mga 6'3", 6'4" ang height ko eh. So marami talagang kumukuha sa akin. It's just that I'm so fortunate na nasa UE High School ako. Yun ang parang pinaka-eskwela na nagbigay sa akin ng break. Because not in basketball but in baseball, I started as a baseball player eh. Wow. First year high school. Anong posisyon niyo po sa baseball? Ako, dami kong nilarong pwesto dyan. Nag-pitcher ako, nag-left field ako, nag-right field ako, nag-catcher pa ako. Kasi family ko talaga we're into baseball. Grabe, baseball. Father ko, yes. Paniwala doon. So baseball ako, yun ang tuition ko, doon ang gagaling. Tapos nag-champion kami, UAP. Tapos lumaro pa ako ng 2 years baseball hanggat sa dinisband yung team namin sa baseball. Mawawala na ako ng tuition fee. Marami nakakakita sa akin, ba't di ka mag-basketball? Kasi at that time din, sinasabay ko na noon, yung first year ako sa baseball, nagba-basketball na rin ako pero sa nagte-training ako sa college. Pero syempre talagang iba yung fundamentals. Wala ako eh. Wala akong fundamentals ng basketball. Gano'ng kahirap ang transition? Kasi nung kausap namin si Coach Bong Ravena, ano siya? Volleyball, saka soccer. So may elements ng takbo, talon. Pero paano ang baseball? Baseball mahirap kasi wala akong dribbling eh. Baseball, kung pass break lang, batuhan, ako, accurate ako dyan. Tapos takbo. Kaso palo. Yun. First game niyo po ba, sabi, Jerry, walang bat. sa basketball na yun. Pakiba ang bat. Maraming ganun. Minsan, kinakantsawan ako sa baseball. Wala. O di niya hanggang basketball ka lang. Talaga, kakantsawa, UAP. Pag tinamaan ko yung bola. Talaga, ganun na. So, na-incorporate nyo naman po, hindi nahirapan yung transition nyo to playing basketball full-time? Mahirap. Fundamentals kasi. Totoo yun. Kasi yung cardio, mabigat ang basketball sa cardiovascular training. Yung jogging, yung sprinting, quickness, agility, medyo doon, yun ang mahirap sa baseball. A lot of moving. Pag tryout naman, nakuha naman kayo agad na basketball player? O pinahirapan din kayo? Hindi pa. Nung third year, nagkaroon na ako ng chance. May bagong coach, pumalit. Binigyan niya ako ng opportunity. Si Coach Pitong De Castro, yun, sabi ka, bigyan kita ng chance. Sabi niya, sige, coach. So nakailang tryouts din kayo ng basketball bago kayo pinuha? Isa, dalawa, mga ganun. So third year college kayo nabigyan high school. Hindi na high school. High school. So yun, kinuha ako, tapos, ang ganda lang nung panahon, Del. Very basic lang ang gusto sa akin ng coach. Rebound. Taas mo lang yung kamay mo, maiilang, ilang, rebound, block. Ilangin mo. Ilang lang, ganun lang. Walang yung dribble, wag mong problemahin yan. Yan yung mga guardia dyan. Pasa mo dyan sa dalawang maliit na yan. Ganun lang ang trabaho ko noon. Very specific. Clean cut yung trabaho. Hindi ka masyadong, hindi pa naman uso yung skills work nung araw eh. Okay. Oo, siguro a few dribbling sa guard position. Ako, puro yun ang intro sa akin. Puro ball control, ball handling, pero kung kakamo yung mga pivoting, isolation drills, wala pang gano'n. Doon talaga pati yung doon mo na habit yung pagbablock ng shots. Oo, malaki kasi ako yung mga maliliit titira sa harap ko, di syempre aabutan ko 'yan. Oo. So yun, tsaka natutuwa ako pag nakaka-block ako eh. Siyempre, nakita ko na rin nung araw sa mga mga senior natin, sila Papa Mon, Fernandez, Gidaben, Philip Cesar, gagaling bumlock. So yun, nahilig ako sa rebounding and blocking eh. So yun ang hanggang college nadala mo na. Oh yes, talagang. So pinursu nyo na talaga yung basketball. Kahit bumaba na yung rebounding ko eh. Yung scoring, basta yung rebound, nakaka 10 plus rebounds ako and block. Mga 3 blocks. Parang feeling ko nagagawa ko na yung trabaho ko. Yun ang dapat gayahin talaga ng mga bata. Yung role na ginagawa.
to play the role in the team. So Very pagdating ng important. college, talagang basketball na yung pinursu nyo. Yes, Yan so medyo naglaro pa ako ng isa pang taon pero give up ko na yung baseball. Tapos yun na, full-time na ako sa basketball. Mahirap eh. Yung nag-commercial player na ako sa college. So, 2 teams na yung nilalaroan ko plus under training ako sa national team. So, medyo mga 2-3 na yung team na pinagpa-practicean ko. Medyo nawala na yung baseball. Dahil UN nagbigay sa inyo ng Scholarship, no? scholarship Yes. ng high school, doon na rin kayo sa college. Oo. Hindi na kayo pumili. Marami nag-offer actually. Oo. Yung UP, kinukuha ko yan, Lasal. Saan yung pinaka-tempting? Yung UP. Kasi every pag-recess sa UE High School, alam mo, may phone Pupunta. booth, may telepono dyan sa UE High School. Okay. Yung phone booth na public. Tatawag pa ako kay Coach Jolly pa. Ano, iho, nakapag-isip-isip ka na ba? Ako, sir, wala naman ako, coach, problema. Ewan ko lang kung makukuha ko yung TOR ko, transcript of records ko. Siyempre, naka-hold sa UE yun. So, yun, hindi natuloy. So, all the way ako UE, which is yun talaga ang destiny ko. Curious lang ako sa first 5 lineup ng UE that time. May mga nakasama ba kayo sa PBA dun sa first 5 ng UE? O kayo lang? Nag-pro din? Oh, yes. Ganda ba ang lineup nun? Siyempre, si parang Alan Kaidi, the trigger man. Okay. Grabe. Teammate yung college. Since first year kayo, freshman, magkakasama na kayo niyan ni Alan. Ahead sa akin si Alan eh. Okay. Ahead siya sa akin ng 3 years. 2 years? 1 year? 2 years? Ganun. Shooter na talaga siya ever since. Tako. Hindi shooter. Deadly. Oh. Deadly shooter. Hindi lang kamong shooter. Alan talagang deadly talaga. Mahina ang 25. Matamlay siya pag 20 lang ang ginawa. Parang So, ang team nyo, doon pa lang, ikaw pa lang saka kay Alan, talagang championship. Gabi, Alan. At saka si Alan, dumadank nung araw. Hindi nila alam. Kasi si Alan, mataas ang elevation niya eh. Pagka jump shot siya, kung 6'2 ka lang, gwardiya lang ang babantay sa kanya, tatalunan niya lang. Jump shot talaga. Accurate pa ang kamay. Strict shooter. Kung baga sa pag tinamaan ka ng 1, 2, Sunod-sunod na yan. 3, naku, Diyos mio, ang haba nun. Oo. Ang haba nung role niya. Siguro 4, 5 yun. Sunod-sunod na. No? O Edel, deadly ka, alam ko. Gaano ka bigat yung pag tumama ka ng 2-3. Oo. Di ba, Del? Alam mo, susundan mo na eh. Oo, sigurado. Del, mahina, 20. Gagawin ni Randy Del. Tama rin naman yun. Oo. Nag-init. Shooter eh. Mahirap ibigay sa shooter yung ganong opening. Kaya dapat minsan, ako as a defensive player, pauling kita para mawala na sa rhythm. Kunyari, naisahan ako, 2, napekan ako, pauling ko na yung sunod. Baka mag-iba lang ba? Mag-iba lang yung rhythm ng player. Si paring Alan. Pag si Sir Alan ba yung titira, hindi na kayo pumapeso ng rebound. Pwesto ko. Pwesto pa rin. Pwesto ko kahit alam mo papasok. Yung kasi trabaho niya eh. Oo, kasi lalo na si Del. Sabi ko, scorer sila. O syempre, abangan ko yung miss ni Randy Del. Nagsama kami niyan. Oo. So, ganun ang trabaho ko. Lagi iisipin ko, pag mag-miss, ako naman ito. Moment mo naman. Moment ko naman. So, kayong dalawa ni Sir Alan, sino pa po sir yung mga kasama niyo noong time na yan? Hindi lang umabot, pero very successful sila sa amateur league. Si Boise Samar now works with Nagko-coach. San Miguel. Coach sa San Miguel. Assistant coach. He's a good college player hanggang commercial. Sama kami, Orly Javier. Nakakasama ko rin yung father ni artista, si Ian Lim. Okay. Si Godofredo Lim Uy. Father niya. Point guard yun. Stretch forward. Stretch forward. Kasi matangkad din si Ian eh. JB Barikit. Another successful rin sa commercial, liga, sa PABL, Orly Javier, George Elia. Hindi lang nakapag-pro pero magagaling sila sa ilang commercial. champion? 2, no? 2 champion. 2 back-to-back kami. Tapos in my 4th year, nakakalaban namin yung UP. Championship. Best of 3, talo kami. Finals. Yan sila Kuya Benji na yan. Oo. Tapos sa 5th year ko, lumaban na naman ako ng final. Wala na kasi si Alan din noon sa UP. Kaaalis lang niya. So transition din ng mga kasama ko. How do we play without Alan? Without Alan. Mahirap ha. Saan mo kukunin yung gabi-gabi 25? Every game 25, 30. 35 pa pag ano. Oo. After nun,
Yung last year ko, Ateneo naman na nakalaban. Championship din. Championship din. Malungkot ako noon Best dahil of 3. last 5 minutes lamang kami ng 18. Inabutan. Sinong kumana nung time na yun? Well, Gilbert Reyes, Eric Reyes, Joseph Canlas, Ateneo side. So, dito kami sa UE talagang talagang inabutan lang din. Kapatid ba ni Coach Chot yun, yung Reyes? Yes, kapatid niya, si June Reyes, sa US na base. So yun, 4 na finals, 2 back-to-back. So I think siguro I did my part sa college basketball. 4 na finals ko sa college. Sa back-to-back champion. So kahit umalis na si Coach Alan, nag-finals pa rin finals sila. Contender pa rin mahirap team. pa rin. Yes, yun ang Tapos from UE, nung time na mag-PBA. PABL muna. PABL muna. Sabay yun. Yung habang nasa collegiate kami. May commercial team. First, 4th year high school pa lang ako, allowed ka lumaro sa commercial team. National Open. High school ako, UE. Nakakalaro na ako sa commercial team. Nung first year college ko sa UE, nasa commercial team na rin ako. Magnolia. Ganun kaaga? Iba-ibang team pero matagal ako sa San Miguel, yung Magnolia. So yun, 3 years, 4 years ako sa Magnolia team. Tuloy-tuloy yun, Tuloy-tuloy yun, every year. Coach Derek. Magkanong sweldo nun kay Jerry nun? Nung PABL? Feeling ko, highest paid ako Nung mga last 2 years, 3 years mga siguro 35. 35,000 na? Oo. Kasi per month? gusto ko magpa-increase. Hindi ko naman alam pa paano sabihin. Sabi ko, kinukuha ko nung Chris pa. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, sir, 35 ang binibigay sa akin. 35,000. No, huwag ka na umalis. Bibigay ko yan. Galing. Para sabi ko, parang mali ata yung hindi ko. Ang bilis umuo Dapat pala 50. Dapat 50. Pero okay na rin. Ang laki para sa isang collegiate player. Napakalaki nun. Tsaka sa dekada 80, malaki yun. Malaki yun. Makakabili ka na ng sekunda manong auto nun. Yung Mustang ko nga na auto, nabili ko. 25K yung Mustang ko na 25,000. Mura dati yung kotse. Service ko na Mustang na 1965. Old school. Nandiyan pa ba? May racing stripe. Dati, yun ang sasakyan ko sa amateur. Muscle car. Yun pa. Nasa inyo pa rin yan? Wala na. Binili din ulit. Ang istorya kasi nun, sabi ng father ko, bumili ka niyan, pang-athlete yan, malaki ka, 6'5". Hindi uso yun Ang uso nun, Sigma, Box-type, maliliit. Yung sakyan ko parang Batman, ang laki. Siyempre, nahihiya ako. Siyempre, hindi ka attention. Ano ba to? Ang laki. Talagang. Pero yun lang, nakakatuwa. Sinakay ko, 5'6'5". Kasya. Talaga, ang laki talaga. Kaya, okay. Malakapal pa kahanon, no? Makapal, May racing stripe pa, na blue or white. Ayun. Tapos nung habang nandun ka, naglalaro ka din sa national team. Yes, sabay yun. Mga Southeast Asia. Southeast Asian Games, ABC, yung madalas na liga sa Guam, yung Guam Invitational, Jones Cup, yan. Lagi, nakalaro ako yan 3-4 times. SEA Games 2-3 times. So, nalaro ako. Busy ka pala noon nung amateur ka. Kasi alam mo, nung araw del, napaka-big deal nung makapaglaro sa national team. Correct. Wala nang tanungan kung may sweldo ba. May allowance ba? Wala. Maging player, na laking bagay. Parang, it's an advantage sa'yo, sa credibility mo, kahit sa, siyempre, dating mo sa kalaban. Uy, nasa national team yan. Yes, it's best in the country. The best of the best. So, it's just an honor to play. At the same time, sa varsity naman, hindi naman malaking bagay yung to be a varsity player. Kasi libre ka tuition fee. Scholar. Tapos, walang pera hindi pinag-uusapan ng pera. Ang allowance, wala. May allowance sa UE? Wala. Pagkain? Yun, meron 350 ata. 350 o 750. Kaso, minsan,
dapat wag kang tatanga-tanga rin dahil pinipirmahan lang yun. Minsan iba pumipirma rin sa ako. Sabi ko nawala. Kumain na ng pagkain. Oo, sabi ko nawala lang ako ng 2-3 kami ni Alan, kay Dick. Nawala lang kami sa Jones Cup. Siguro isang buwan. Ang daming pumirma ng cheat ko. Kinain. Kinain. Sabi ko, okay na lang. Sige, kasi minsan mga player bitin sa kain. Oo nga. Sige, kunin nyo na kay Jerry. Total naman, nasa RP team yung mga yan. Okay lang. Sabi ko kasi mga kasama natin player din. May allowance noon sa national team? Yun, meron. Oo, siguro. Magkano kaya yan? Natikma ko, $1,000 ata. Pinakamalaki sa Jones Cup. $1,000, $2,000. Isang buong liga na yun? Isang buong liga na yun. Ang laki nun. Tapos yung iba, 500 lang ata. 300, 500 lang ata. Pag SIA Games, ganyan. Yun ang mga... Ano yung sponsor nung time na yun? Sa amin, nag-sponsor. There was a time yung Tanduay. Okay. Nag-sponsor sila. Don Pepito Del Gallego. Nag-sponsor din sa amin si Butch Reyes ng FEU NRMF na hospital. Before, he used to be our manager sa Asian Games. Tapos sino pa ba? San Miguel. Nag-sponsor. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment, at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Well supported ang basketball lalo na din yung mga dati national team. Pero pag naglalaro kayo sa ibang bansa or kahit dito, dahil kayo yung sentro, kayo ba yung lapitin ng away? Hindi naman. Wala naman. Hindi mo naman normally iniisip yun na misa pag tinamaan ka, pinalalagpas mo naman kasi physical. Kasi sportsmanship award kayo So yung hirap kasi nung kasi kayo yung tatalunan, kayo yung susubukan dakdakan. Totoo yun. Minsan, babangga ka, nasisiko ka, hindi mo maisip na yung bumawi Kasi lagi iniisip is maglaro, manalo, play well, tulungan mo yung team, whatever it takes, kailangan makuha ko to rebound, tamaan ako or hindi, maganda ilaro ko. Yun ang focus mo of attention mo Pero nawala na ba kayo ng cool on court na napaaway na rin kayo dahil ano? Kasi napanood ko yung sa Russia nyo, yung pero may tinira ka dati doon. Nagkagulo na lang din. SIA Games yun. Nagkagulo. So, sila mga kasama ko, Elmer Reyes, another player din, kasama ko, nagkagulo-gulo lang. Bumagsak sa akin yung player sa tapat ko. Sabi ko, baka ako pa masuntok nito. Sinipa ko na lang din. Sabi ko, wala naman akong kakagulo. Paano nagsimula ang away nun? Physical. Tinitira nila yung naturalized player namin, Jeff Moore. Meron kaming ABC after SIA Games. Baka ma-injure. Anong bansa ito? Ano yun? Thailand. Oo. Maano sila, physical. Tapos yung dito, yung Swift USA. Nako, grabing ang lineup ng Swift USA nun, puro selection Division 1 NCAA. Sila Corey Gaines, Tolbert, mga naglaro sa bago mag-NBA. Sacramento. San Francisco. Warriors. Okay. Golden State. Ang dami talagang nauwi sa away yun. Si Benji naman yun. Paras. Hinaltak yung sando niya. Nung isang laki, 6'8", Dorsey. Ay, nagkagulo din nun. Talagang as in gulo. More than 5-8, mga 5 to 10 minutes ang away. Nagpapaputok na isang referee, si Cado Mercado. Bang! Bang! May baril na? Paputok. Wala, tuloy-tuloy yung gulo. Pati yung paano kasi, sa Rizal Memorial, tumulong yung isang import sa PBA, si Francois Wise, bumaba. Nagbabaan din yung mga kapatid ko. Pumasok na sa court. Nagkagulo. Yung Wise, pag nakita ko, laki rin ang katawan. So yun, nagkaawatan naman, best of 3 yun. Nanalo kami first game. Kung knockout yun, champion na kami. Best of 3, tinalo kami. Dalawa. So, yun ang first time na nakalaban siguro ko na Division 1 ang player. De kalidad, no? De kalidad. Solid. Siguro kalahati ng team nag-pro.
malakas yun. Sa NBA. Meron ba kayong binabantayan na player na parang pag ito yung kalaban ko, mananakit to, gano'n? Na kailangan ko maging wise dito kasi kung hindi, ma-injure ako. Hindi na. Wala. Hindi na. Basta ako, basta pagka fumaul ka, always protect your face, whatever, kung marunong yan. Minsan may accidental hit second motion, hindi mo maiwasan yun eh. So, ingat lang, parate. Tsaka hindi ako agaw ng agaw. Stay lang ako. Naka-defensive stance lang ako. Para hindi makalusot. Oo. So, yun lang naman. Pero yung kamong sasalbahin ka, may referee naman eh. Tsaka, pinakamadali ang bumawi, sa totoo lang. 4 ang quarter eh. O 2 ang quarter. Diba? Pero kung mawawala ako sa court, hindi ko nagagawa yung trabaho ko. Pati coach magagalit sa akin. Sabihin sa'yo, nakikipag-away ka. Asan ka ngayon? Sinong gagamitin ko? Wala ka sa game. Walang sentro. Ikaw pa sisi ngayon. Yung responsibility. Yes. Kasi mawawalan ng 10 to 12 rebounds yung team. So may responsibility. Tapos mga putback pa ni Kuya Jerry tsaka mga poste-poste niya. Galing. Yung Kasi ngayon, pansin mo, mainitin ulo na hindi niya naisip, pwede siya matanggal, technical. Yun nga sana nakikita ko ngayon sa social media, ang daming away. Nakanti-konti, away. Isan, siguro it's protection mo na rin as a player, sarili. You have to get used dun sa contact. Para ikaw, masanay ka din dun sa, minsan, baka hindi ka lang sanay mabangga, kaya nagre-react ka. Ganun. Siguro rin yun eh. Kung yun, yung mga sa social media, makikita natin, napapanood natin, ang daming nag-aaway, nagkakagulo. Siguro nga, dahil nag-iiba na rin yung basketball. Dati kasi parang normal lang na magkasakitan. Physicalan. Ngayon kasi physical ba talaga? Tama yung sinasabi ni Del eh. Yung konting tamaan. Alam mo ba, nung nasa first time ko sa Northern Cement, national team, meron kami mga rebounding drill, Del. Race to 3. Unahan maka-offensive rebound. Pag hindi ka nakakatatlo, 3 or 4 na offensive rebound, hindi ka lalabas doon. Ibabato lang yung bola, parang combat drill. Ang kasabay ko, isang 6'8". Tapos si Digna DC, lahaba kamay, athletic. 6'4" na mahaba. Ang tama ko sa panga. Tama, siko, dibdib, sabihin sa'yo. Sabi nung isang coach, paring Chris Calila, titibay din yan. Hindi ka baby na, bumawi ka, gano'n. Hanggat masanay ka. Titibay din yan. Conditioning. Hindi lang ako sanay. So, nung natuto ka, gumulang ka, sanay ka na maka-identify ng tama, kailangan pala mag-weights ako, kailangan magpalakas ako. You learn from that. Hindi mo pinipersonal. It's just part tuturuan kang lumaban, hindi para gumante. Para lumaban dun sa mismong gagawin mo. Yung pala yung Del, looking back, sabi ko, napipikon ako nung araw, parang hindi ako nakabawi. Gagano ka. Yun pala yung preparasyon ko na pagdating ng pro. Pagdating ng pro, 6'8", 6'9", parang aparador. Parang ito, ganito mga katawan. Pag tinabig ka, parang kang aparador na tinulak ng 3 tao. Pag hinawi ka, talagang taob ka. Oo, kakalawitin ka. Tsaka mga katawan. Parang akala mo, bayabas ang tigas. Tigas na parang kahoy. Plus, may amoy pa. Mabigat sa ibang bansa. Extra defense yan. Iba amoy. Kaya pag uwi ko, Del, sabi sa asawa ko, maligo ka muna. Naamoy kita, naligo na ako eh. Hindi, maligo ka ulit. Ayaw. Kasi talagang body ba, hindi ka naman pwede nakaganon. Siyempre, naka 3-4 ka. Nakaganon ka. What? Pag nagalit siya, import. What? You can't take me. Laway. Naamoy mo lahat yun. Grabe. Pare, alam mo, hindi lang ka nagpipisikal. Hindi ka pati yung lahat naaamoy mo lahat. Grabe. Grabe yung basketball. Pero nung magpapadrop ka na, Kuya Jerry, PPBA ka na, alam mo na talagang makakalaro ka, di ba? Sa PBA. Alam mong kaya mo di ba? Oo, alam ko na kaya ko. Kumpiyansado ako noon. Hindi na ako umabot sa draft eh. Kasi lock, stock, and barrel, yung team namin, ilang kami, dire-diretso na sa Pure Foods. Binay out na ng Pure Foods yung Tanduay. So, ilang kaming players, si Lastimosa, si Jojo, si manager, boss Jojo mo. Ako, Alvin, dumating second conference. Tapos, parin Jack Tanuan, Sumalangit Nawa. Kasama ko, Capasio. Tapos, ibang holdovers from Tanduay. Nakakampi ko pa rin doon. Padim Israel, Mon Fernandez, Freddy Hubalde, pati Willie Generalao.
Onchi de la, ayan. Solid, no? Oo, ang ganda. Oo, galing sa champion yun eh. Tapos nag-finals kayo nun? Finals agad. Oo. Rookie year mo, finals agad. Oo, yes. Ano nun? Import namin, David Thirdkill. Oo. Isa sa mga... Scorer ng Boston Celtics. Norman Black ang kabila. San Miguel. San Miguel. Kabantayan ko si Coach Norman. Kamusta naman siya sa player that time? Sipag. Grabe. Sipag. Sobra sipag. Mayat-maya nandyan. Pumapasok sa rebound. Mayat-maya umaatake. Tsaka bumabangga, no? Oh, yes. 24/7 yun. Talagang bangga ng bangga. Never a dull moment na nagpapahinga. Sinasalpok. Ganun sa ilang. Nakakapagod yun. Hirap ang PBA. Mahirap. So, finals kayo agad? Ilang conference? Finals. Finals kami noon. Tapos pagdating ng All Filipino, finals na naman kami ata ba? Anyeho Ram 65 bata ang kalaban. Tapos third conference? Parang hindi ko na matanda. Hindi na yata. Oo. Parang semi siguro. Ganun. Sa Anyeho, hindi nyo nakalimutan bakit memorable ba yung finals na yan? Ginebra. Sigurado. Pagka Ginebra, classic ang laban. Siyempre, nandiyan si Senador Jaworski. Pagka makikita mo yung crowd papasok pa lang Pure Foods, sinisigawan kami. Tapos pagka pumasok yung Ginebra, grabe, alam mo naman ang cheering ng Ginebra, parang sabay-sabay yung gym, nag-cheer Pero ang Pure Foods, meron strong din ang fan-base niyan. Meron din. Nahati ang pamilya sa bahay. Nabuo yun. Oo, may Ginebra, saka Pure Foods yan sa bahay. Lalo ka na. Oo, lalo kaming tatay ko, in Pure Foods kami. Kalahati nun, Ginebra naman. Grabe talaga. Sino ang kabantayan nyo nun sa Anyeho? Yung Mamaril. Malakas yun. Sila Chito Loizaga, Import, ganun, lagi. Si Distrito po ba na nakabantayan nyo? Saan nyo? Nakakampi ko si Distrito sa amateur. Okay. Amateur. Si Distrito talagang Ginebra. Talagang fighter si Kuya Rudy. Walang pinipili si Rudy kahit kakampi. Sa practice. Kakampi, automatic yun. Basta pagka medyo walang try out doon, alalay. Naku, sigurado. Minsan nga, si Kuya Rudy, galing kami sa alumni party ng UE. Na pagdating ng laban, the next day, nakadyot pa ako sa tagiliran Ano ba naman ito? Magkasama lang tayo kagabi. Sabi ko, minsan, ano to? Automatic, dumikit na, puk! Pak! Ganun. Lagi may usli. Basta matanda, alam mo na, mga senior citizen. Maton ng datingan Mon Fernandez, meron po bang naipapasa sa inyo yung mga, kasi coming in as a new player sa PBA, meron bang mga nagpapayo sa inyo like or natutunan from the likes of Mon? Grabe. GOAT yun. Greatest of all time yun. Papa Mon. Naging player, coach ko siya. Nung rookie ko. Siya ang coach ko. Okay. Oo. Galing yun. Talagang lahat gumagaling. Galing pumasa, dribble, deadly. Ano sa laro nyo yung tinulungan niya kayo? Or di mo na alam na, meron palang kung kailangan improve na nasabi ni Coach Mon. Si Papa Mon kasi, nung kakampi ko siya, basta tinitingnan niya lang yung kung anong pwede mong idagdag sa mentoring. Magaling siya mag-mentor ng players. Motivation. Tapos, dinitingnan ko siya sa yung mga atake niya. Iba-ibang klaseng because magaling siya mag-dribble. Hindi yung over-dribble. Yung dribble na in-out, yung cross, long cross, elegant shot, galing niya gumamit ng banda, deadly sa side, game preparation niya. Yun ang tinignan ko Tsaka si Papa Mon, na-realize ko, psychologically, hindi siya namumblema sa kalaban. Sila, kinwento sa akin ni Willie Generalao yung kakampi ko, sabi niya, si Papa Mon, sabi niya, sila ang namumblema. Hindi sila pinoproblema ni Papa Mon. Sila ang may problema kay Papa Mon. Kaya, ang ano niya is talagang psychology. Yung mindset niya. Oo. Parang kayo kanina, tinanong kita kung sino gusto mo kalaban sa finals. Kahit sino. Di ba? Wala kang pinoproblema. Galing. Kaya mga mindset ng champion. Hindi kasi yung mindset namin, basta nakarating kami final. Bahala na. Gagawa na lang namin ng paraan. Ba pala yun? Tsaka pinupuri na kita Hindi, tsaka kay Del, ano na yun? May ilang months na yun. Ilang entry. 2 months, 3 months. Bonus. Oh.
Ang pandiinan na lang yun pag nag-champion pa. Okay, no? Alam mo naman, si Boss MVP. Oo naman. Si Boss Ricky, pag nagbigay ng bonus. Oo. So may tumira na sa'yo dati, yung Siko, ganyan? Marami na yun. Sa practice pa lang. Si Jowers. Hindi naman. Hindi naman gano'n. naman. Normally, mga import. Oo. Tsaka pag umuwi ako, yung kalmot. Kalmot. Marami ako kalmot. Minsan, ang dami dito. Mararamdaman mo, may mga player, ang tatamad magputol ng kuko. Oo. Tapos may mga player, matutulis yung, di ba, putol mo sa kuko, flat. Sa kanila patulis. Patulis. Sabi ko, nananadya yata. Ang tutulis. Ikaw, pagka kunyari, rebound ka. Yung nung rookie ako. Kaya na, pag rebound mo, outlet mo kagad. Huwag yung rebound, pivot ka kasi may aagaw eh. Pag aagaw, makita mo, hindi bola inaagaw, hindi braso mo. Tapos kakahaba. Pagligo mo, ang update. Ganun na, sabi ko. Sige, sabi ko. Pasa mo na agad. Pasa ko na kagad, dribble ko kagad, outlet. Matututo ka, gugulang, maloloko yung mga player eh. Yung Pure Foods, ang ganda ng team na yan eh. Like yung first 5 is Jojo, then nung pumasok si Alvin, kayo po, Glenn Capasio. Ako ni Al Solis eh. Al Solis, starting guard. Magaling mag 3 points. Oo. Paano kayo sa dugout as a team? Like, nagbabanding din mga ba bata kayo? Makulit din ba sila? Magkakasama na kami way back sa national mga bata team. pa lang kasi magkakasama. Bata. Magkakasama na kami. Yung mga matatanda naman, chill lang. Hindi naman sila sobrang overhype. Yung sobrang hype or sobrang relax. Sakto lang sila. Hindi naman nabubuli. No? Hindi naman. Walang initiation. Oo. Tapos hindi na yung kamong sasama paglo. Bawi lang tayo sunod. So maganda ang culture sa Pure Foods. Ganun lang yung sa mga matatandang coach, mga player na inabutan namin. Hindi stressful yung environment. Hindi sila hard sa talo. Oo. Hindi ganun. Kasi ang tagal din ni Sir Jerry sa Pure Foods. 11 years. 11 years. Sinong unang sinabihan niyo na aalis na kayo ng Pure Foods? Nung meron ba kayong kinausap? Kasi naalala ko yung isa yung player ng Golden State, parang ganun si Looney yata, aalis na siya. So may sinabihan niya agad si Stephen Curry, pati si Draymond, kasi tagal nila nagsama. So parang masakit sa kanya yung umalis. Kayo ba meron kayong na kinausap muna? Actually, alam ko na eh. Kasi at the night before the trade, yung coach ko sa Pure Foods, nag-champion kami eh. Eric Altamira tumawag sa bahay. Sabi niya, pre, kumusta? Sabi sa akin, Coach, okay naman. Relax lang ako eh. Pare, gusto mo ba lumaro sa akin? Yan ang tanong. Del, player ka. Coach, may kontrata pa ako sa Pure Foods. Anytime, coach. Alam mo naman ako. Player ako eh. Anytime, yayain mo ako basketball. Hindi big deal sa akin yun eh. Nasa Mobiline siya. O gagawin ko ng paraan, ha? Gusto mo ba na maglaro? Yes, coach. Pero aayusin ko yung kontrata mo. Ha? Coach, meron pa akong 3 taon. Gagawin ko 6 na taon. Ha? Puro ako, ha? Ha? Magkano ba natatanggap mo? I-increase lahat. Tapos, pero one game, lahat na. Talagang puro lahat pera. Increase, Oo. Del, ano pa ba sasabihin ko, Del? This is... Kaya tayo naglalaro dahil sa pera eh. 11 years na po kayo nito PBA nito. Mga 10th year mo na yan, no? Del, the following day. Headline, trade. Next day agad? Oo, the next day. Naayos agad yung kontrata. In-improve lahat ng kontrata. Tapos, 5 years, 6 years. So, siyempre, atalos ako. Na-trade na pala ako. Iba, yung wala nang halos paalam. Party na lang. And, ang tagal ko siyempre sa Pure Foods eh. Yes. So, yung mga succeeding days, practices and all, siyempre adjustment period ang grabe. Napakahirap ng pag-adjust. Siyempre, dating mo, pag tin-raid ka, blockbuster trade. Ang dating para feeling nila para akong Michael Jordan. Huy, hindi ako si Michael Jordan. Pambuo lang ako ng team. Jordan. Diba? I'm just piece of a puzzle. Ganun lang. Like any other team, magbubuo ka, ganun lang naman. So, yun, hanggang pinuntahan ko, bago pa lang yung team ng Talk and Text. Tapos Air 21 na.
Air 21. Doon kayo nagkasama. Nagsama. Pero di pa, nauna ako sa kanya eh. Okay. Tapos pinik namin, Del, no? Pinik ka na. Pero doon ba, mabalik muna tayo sa Pure Foods, Kuya Jerry. Nung nandun ka, ako para sa akin nung time na yun, dapat may MVP award ka eh. Ikaw, para sa'yo, dapat ba may MVP award ka? Yes. Ayoko naman i-deny sa sarili ko na ayoko mag-MVP. Pangarap ko yun eh. Pangarap ko din. Nagawa ko sa amateur. Nagawa ko sa amateur dito sa PBA. Abot kamay ko. Sabi ko, I will just keep on trying to excel and hopefully it will carry our team dun sa pinaka-main goal namin, which is maraming naka-champion, ganon. Finals kami ilang beses. So, umabot sa ganon. So, I guess, yung aspiring to be an MVP, nakakatulong sa team. Parang naging healthy. Yes. Ngayon, syempre, indirectly, makakalabang ko si Alvin. Sa tanggap pa lang ng bola, syempre. Ang bola sa kay Alvin. Siya number 1 offensive player, option. Ang secondary option, magdasal mo na lang na dobolin siya para i-kick out niya. So, pag kinick out, may 3 player pa doon. Pag hindi lang ma-convert sa akin naman, kaya dito ako nag-practice ako sa ball reversal, kailangan sure ball ako. Yun na yung chance mo. Yun na lang chance ko. Put back, fast break, ganun-ganun na lang. Saka pag wala sa loob si Cap, hataw ka. Ikaw naman, nabibigyan-bigyan ka naman. Hindi naman nawawala si Cap. Lagi na sa loob. 40 minutes of playing time. So, siyempre, magkakalabang kami ni Alvin in terms of scoring. Siyempre, mataas yung scoring niya. Nasa kanya ang bola, mahusay siya. He's a good player, excellent player, magaling. Talagang high percentage player. Ang taas ng free throw niya, around 9, nagno-90, 90. So, antibay. So, kung penalty, saka pupunta. Yes. Matik, sa loob. Pag pinahol mo, lista mo na. Perimeter, deadly. Pero lamang ka sa rebounds, blocks. Rebounds, blocks. Kaso nga, nagkatapat kami. Wala, hindi tayo pinili siya. So, okay na. Sana yun sa boto rin yan. Oo. Ang na lang, nakakatawa, sabi niya, sa isang one of his interview, sabi ni Alvin, pwede naman kami mag-co-MVP ni pare. Na-recognize niya. Yes, sa akin, that's more than enough. Okay na sa akin. So, is he really that good of a teammate? Yes, oo. Well, hindi sa na tao. Siguro, kung nag-MVP si Kuya Jerry, parang okay lang din siguro kay Cap. Oh, yes. So, at that time, syempre, competitive siya eh. He deserves to win. I deserve to win. Pero siya yon, okay na lang din. Kasi, natulungan ko rin siya doon sa 4 na MVP niya. Malaki din ang tinulong niya sa karir ko. So, give and take kami. Just professional lang, trabaho lang. Sabi nga sa akin nung nagko-console sa akin, nung siyempre talo sa MVP, siyempre naluharin ako eh. Siyempre, pero magkakatabi kami ni Nelson noon. Isa pang magaling. Oo, pare, ano pa gagawin natin? Umiyak lang tayo dalawa. Talo tayo kay Idol, Alvin. Okay na lang. Gano'n na lang. Tapos, ang as long as bayad ka, you get your salary. Saka napaganda naman din yung kontrata mo later on. Sino coach namin nung panahon na yun? Coach mo, Daddy Chot. Lagi rin kayong finals. Coach Chot, Alam naman si Daddy Chot, maraming magaling siya, great motivator, no? Strategies. Magaling siya, marami siya lagi nagbabago. Dynamic na coach eh. Maraming nag-a-adjust siya, no? Oh, yes. Oo. Hindi siya nakokontento lang sa isang strategy. Lagi siya nag-upgrade. Lagi may baon. Yes. Coach Chot. Matututo ka. Marami kang matununan kay Coach Chot. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. So, nung Air 21, Kuya Jerry, di ba? Magka-teammate tayo. Oo. Magkasakit ka pa noon eh, di ba? Oh, yes. Parang inoperahan ka. Bakasyon ako noon sa Europe.
Tapos nag-bleeding ako. Yun. Tapos nagkasama tayo sa mga laro. Kayo yung kasama ko, ikaw, si Gary. Kuya Pok. Pok. Beryl Meneses. Yan. Si Gary nandun. Yes. Tapos sino pa mo veterano nun? Omansi Rodriguez. Bravo. Oh. Mga bata pa to. Noong araw, alam mo, kinikwento nga sa anak ko, sabi ko sa anak ko, si Ronnie Del, John Periols, kakampi kami niyan. Kung siguro, shooting kami, mga 20 made, mag-miss lang yung mga 2, 3. Kung hindi nag-miss ng 5, 6, 7, 8 misses, hindi. Accurate sila. So, sa shooting drill pa lang, competitive na sila. Kwento ko nga sa anak ko. Yan, sinabi. Yeah. Sabi mo, Si 60 Del. plus na nagagawa mo. Di ba? Meron palang witness dun. Meron pa akong kwento kay Del. Nabangga sa sakyan yan. Oo, nabangga. Naalala mo, Shangri-La tayo sa baba. Nasabitan ka ata. Nasabitan ako ng parking. Akala ko magagalit ito. Binabaan mo eh. Nabangga mo ako. Sabi gano'n. Nga po sir, gano'n. Alam mo, sinagot ni Ronnie Del, hindi na gano'n. Ano magagawa ko? Nandyan na yan. Tawa ako ng tawa talaga. So hindi naman mainitin ng ulo. Cool na cool. Mabait Relax na. Driver lang yata yun kasi. Wala. Hindi naman yan. Driver lang ng... Bago yung patrol niya noon eh. Patrol ba? Wala. Baka si Kuya Yancy yung sinasabi. Hindi. Ikaw yung sakyan mo. Ano yung... Wala, Rebo lang yun. Rebo na Rebo. 2000. Humble pa no? Rebo lang. Tapos nagkasama pa kami niya sa abroad. Hong Kong. Sa Hong Kong, naglaro kami sa national team. Elizabeth. Xiong Kong Cup. Noon kasi, wala pang mga gilas, walang national team. Okay. Wala namang binubuo dati. So kung sino yung available, kagaya nun, available yung Air 21, kami yung pinadala. Okay. Parang naging Xiong Kong Cup. Grabe, Kuya Jerry, 37 years old, nagko-court to court, 38. Pagunda pa. Lalakas ang kalaban namin doon. Gary David, no? Kakampi natin. Si Ren. Si Pingris, Mark. Up until now, you still play? Exhibition game. Nakakasama ko rin siya sa mga exhibition. Nakasama kami sa Legends. Isabela. Legends. Meron ba kayong mga notable na kwentuhan with the Legends pag nagsasama kayo o nagyayabangan? Nako. Del, kwento mo. Normally, kapag ganon, kami ni Gary kami yung huling nag-retire eh. So sila yung mga dati pa. Yun, pag yung nagkukwentuhan, ang ginagawa namin, GB, ginagawa na lang namin ni Gary, nakikinig kami. Oo nga eh. Kasi ang sarap pakinggan ng kwentuhan nila nung araw. Kasi ang masarap sa kwentuhan nila ng araw, tunay na encounter. Oo. Kumbaga talagang nangyayari doon sa panahon nila. Hindi naman kasi katulad ngayon na minsan hindi ka na naka-encounter, cellphone lang eh. Noon talagang kwentuhan nila yon, nangyayari. So ang sarap pakinggan. Minsan di ba nagkakakwentuhan nung player kami, ni Ronnie Del. Conscious kami sa playing time, di ba Del? Sabat ganun, saglit nilabas na ako. Di ba? Iling ka pa eh. Iling ka pa, syempre. Bakit ganun? Sana gusto mo mga 28 minutes, 30 minutes sa playing time. Nung nag-retire na kami, iba na kwentuhan. Pare, hati tayo ha. Tagpa 5 minutes. 5 minutes, pare. Tagpa 5 minutes tayo ha. 5 minutes sub ha? Basta sub, pare. Hindi. Sige lang, pare. Basta kung palit-palit tayo ng palit-palit. Sabi, tingnan mo nga naman ang buhay. Sabi ko. Noon gusto playing time. Noon gusto playing time na matanda na. Nagtuturuan na. Ikaw first 5 ha? Oo. Tsaka yung bus pa lang, pag naamoy mo. Amoy, puro liniment. Sakit na sa mata. Pampalamig ng tuhod, pampainit. Pampainit, kneecap, syempre. Lahat ng pwede makatulong sa pagtakbo. Saka yung stretching, no? Iba na yung stretching, no? Oo. Kailangan na mag-stretch ka talaga. Mas matagal na stretch. Noon, konting stretch lang. Pwede na. Laro na. Ito talagang stretching. Pati after talaga, pagbalik mo ng hotel, mag-i-stretch ka ulit. Iba na yung edad. Oo, pag edad na. Tsaka pag yung may kalaban, Kuya Jerry, talagang nambabangga, nangahawak. Kailangan tigasan mo din eh. No? Oo, totoo. Kasi awkward sila eh. Tsaka pag ang crucial, yung bola, gumulong. Uy, teka, hindi mo ako. Huwag ka na yung buko. Ilang beses na ako tumambling dyan. Nadapa ako sa Bukawi. Mayor John. Hinabol ko, kala ko, bata pa ako. Ay, sad-sad ako. Buti na lang, palitada yung semento na ano ba? Nasa isip na lang. Oo, grabe ah. Sa mga bagong players, Sir Jerry, do you have a favorite player that you watch ngayon sa PBA? Well, yung notables, yung inabot ko talaga sila. Ito, Ronnie Del, nakakatuwa yung team nyo noon. Si Jason,
Junmar. Tapos may mga bata rin ngayon, tinitignan ko. Sila Nocom. Mahuhusay. Mga sila team ng Ginebra, Scotty. Si Junmar kasi ngayon ang notable na big man natin. Yes. Nabibigyan niyo ba siya ng advice, ganyan? O kaya may lapit ba siya sa'yo? Hindi na kailangan ng advice nun. Oo, nandun na sa kanya lahat. Sa kanya na. Dominado niya naman yung liga eh. Nung bata-bata pa siya, nasasabi-sabihan pa namin yung sa gilid. Talagang nakikinig siya. Yun, marami mga batang magagaling ngayon. So, di mapunta tayo sa after retirement. Oo. Nag-coach din si Kuya Jerry. Oo. Nag-coach ako sa PBL, commercial teams, Teletech, tapos assistant din ako sa ibang teams, sa Smart Pampanga ganon kay Coach Alan Gregorio. Iba-ibang order na to. Yes. Nag-coach din ako sa eskwela. College, matagal. Sa UE, tapos Arellano University, 6-7 years. So, sarap. Ibang feeling ng nagko-coach. Mahirap in a way because there are factors na wala sa control mo. Hindi katulad pag player ka, kontrolado mo yung sitwasyon. Yung laro. Pero sa recruitment pa lang, and budget, yan ang number one na challenging, yung budget. Pagka wala kang budget sa basketball. Mahirap bumuo ng team. Mahirap bumuo ng puro pangako. Yung ano naman, yung recruitment, yun din, ganun din. Minsan, meron kang gustong player, hindi mo makuha because hawak ng ibang teams. Ganun. So, Naunahan. Kasi mas maganda yung offer. Correct, oo. Babalik pa ba kayo sa pagko-coach? Hindi ko lang masabi, pero marami akong gusto ko nakakapagturo din eh. Maraming dapat i-simplify sa today's game eh. Minsan kung pwede ako makaturo, konting wisdom dyan, bakit naman hindi? Oo nga, kasi ang ganda ng like how you really played the game. Merong not only yung skill, but yung responsibility ng player sa team niya and sa game is nandoon eh. Yung lalo na yung depensa. Composure, lalo na yung ganun, yung composure ka sa player, kailangan lalo na sa mga national team natin. So, sana makita pa natin ang presence nyo sa PBA, sa lahat ng liga. Hindi ko lang alam. Meron kasi one time nagtanong sa akin. Sabi niya sa akin, Coach, what can you say doon sa current trend ngayon na small ball? Di ba? Usong-usong parang small positionless ball. na ngayon. Oo. Sabi ko, okay lang. Pero gusto ko, para akong team ko, gusto ko matatangkad ng players eh. Kung let's say, nagpa-draft, Kai Soto, Junmar Fajardo, 1 and 2. Hindi mo ba i-draft? Kahit sabihin mong 5 na ang 6'5 ko sa team. Siyempre, pipiking ko yun. It's a good problem, di ba? Malaki pa rin. Kasi, di ba? Hindi naman pang small ball yun. Yeah. Pero, a-adjust ka kung merong choice ako. Siyempre, kukunin mo pa rin yung matangkad na able naman. At skilled naman. Naman. Small ball, baka wala lang makuha big man yun. Kaya siguro, nag-i-small ball, di ba? Especially sa PBA. Oo, di ba? Advantage ka pag meron kang Junmar Fajardo. Junmar, di ba? Yung mga, tulad na may mga Carl Tamayo ngayon na hindi mo akalain na 6'8 na nakakagalaw ng normal, no? Kevin Cambao na bumuusbong na hindi mo, small man pa to. Agile, no? Agile. Anak mo, siguro someday. Nag-volleyball na siya? Nag-volleyball. Pero si Coach Bong kasi, nag-volleyball din eh. So, hindi mo masasabi. Nag-enjoy naman siya sa volleyball. Marami ding bagay na very challenging sa coaching. Pero ang ganda kasi ng wisdom na may bibigay nyo sa mga players din. So, yun yung excited ako na sa itong new generation will have that wisdom na ma-apply nila sa laro din nila. Yes. Kasi hanggang ngayon, na-enjoy nyo pa rin yung basketball. That's something that not everyone, not yung mga players din nakukuha. Ganun talaga ang basketball. You just have to continue to upgrade, continue to learn. Hindi naman ka dapat huminto sa basketball. But you have to keep it simple. Simple. Meaning, basketball, libre ka na. Di-dribble ka pa. Hindi na humihirap ang basketball. May tira ka naman. Range mo naman. Nagpa-practice ka naman. Praktisado ka naman. Ba't di mo itira? Kumpiyansado ka. Kung tira ka,
Hindi ko tira, dribble ko kasi ito yung pinapractice ko sa... Naka-recover yung depensa. Nandun eh. So, may mali. May player, nakita ko. PBA. Nilibre. Open. Head and shoulder. Pak. Libre na. Hindi niya pa kinuha. Binalik ulit. Ewan ko. Tinulungan mo yung depensa. Baka pang content tayo na. Pang highlights. Oo. So, minsan. Yung pwede nang idiretso, binali pa. Oo. Sabi ko, baka mas maganda. Di ba? Yung kay Jerry, yung good defense ka na, mag-shot lock, tapos biglang hahampas. Naku, ano na yun? Minsan, mistake na ng player yun. Minsan, gigil. Minsan, bad habit. Correctable yun. Correctable mistake. Pwedeng itama yun. Kahit yung player mismo alam niya, ay, naku, mali. Kasi coach, nilaylay yung bola, feeling ko. Tatamaan mo. Pwede kong tagain eh. Ginanon. Di foul. Minsan, ganun eh. Ganun ang, accidental mistake. Yung mga flapper, ganyan. Ano masasabi mo dyan kay Jerry? Yung flap ng flap. Alam mo, sa akin nasa referee yan. Alam naman ng referee kung ano yung arte at saka hindi eh. Kung hihigpit yan, dapat manggaling yan sa commissioner. Kung dead center ang tama, tinamaan mo, nauna na siya doon. Gitnang-gitna. Charging. Kahit sabihin mo na, hindi, umarte lang. Gitnang-gitna, meron ka naman paraan para ka i-avoid mo. Di ba? Babalik ka pa rin sa rules eh. Oo. Pero kung hindi naman kasi panahon namin, let go yun eh. Yung konting kiskisan. Let's say, jacking for position. Yung sinasabi yung balyan. Legal yun sa amin. Malaki sa malaki. Nagbabaragan. Bang. Jacking for position. Let go yun. Hindi pinipituhan yun. Lalo na pagka nasa weak side ka. Weak side. Ito yung strong side. Ito yung... Walang epekto sa play, no? Walang epekto sa play. Hindi tinitignan ng referee. Bahala kayo magbaragan dyan. Basta wala lang susuntok. Yes, oo. Pisikalan, jacking for position, hindi mo lang extend ang siko mo, hindi ka manunuhon, hindi ka mamamatid. Go. Banggaan kayo dyan. Yes. Balyahan. Okay yun. Maganda yun. Agawan sa bola. Accepted siya. Oo, yes. Oo. Yun sana ang ibalik. Kasi pwestuhan eh. To get that position, pahirapan eh. Ngayon, pag may nasaging konti, arte. Parang kala mo. Tutulak na akala mo. Competency na ng referee yun. Pag hindi mo ma-identify yung umarte lang. Arte. Malaki ang katawan ko. Unahan kami. Nauna ako. Feeling nung payat. Natuhod ko siya. Hindi to nagwe-weights. Natural ka. Lahat ng tama rito, iaarte niya. Di ba? Dapat, di ba, sabi sa ni coach, mag-weights ka kasi. Di ba? Alam mo, minsan napansin ko Kuya Jerry, para maikumpara na rin natin yung MPBL at PBA. Minsan mas physical sa MPBL. Yes, let go lahat. Let go lahat. Talagang hinahayaan lang maglaro na. Let go lang. Let go ang MPBL. Hindi masyadong manipis ang tawag. At sana sa akin, ang pangarap ko lang sana, mabalik yung talagang tamang tawag sa traveling. Ang daming traveling. Kawawa yung mga bata na umuusbong, nag-aaral. Kasi you have to teach them the basic eh. Basic ng pivoting. Minsan, pumibot, ginalaw yung, gumalaw, pivot. Jab, step, tapos ginalaw yung pivot foot. Traveling na yun. Minsan. Ngayon, nilelet go. Wala na. Yun ang nilet go, ano? Sana higpitan doon. Ito, kahit sa NBA, mapansin mo, dami ng mga traveling. Lalo na pagka hindi ka nakagather, tanggap bola, na-receive mo, one hand, hindi nakagather, nako, daming steps pwede kang gawin. Minsan, tama rin si Kuya Jerry na minsan yung mga bata, nalilito eh. Kasi minsan nanonood ng highlights yan. Ini-slow mo pa. Ba't ganun, gumalaw naman yung pivot? Ba't walang traveling? Pass break, binigay. Kinuha na isang kamay. Binol forward. Ginanon. Ginader mo na rito. Binato mo ng gano'n. Dribble mo pa. Minsan, tinatawagan dati yun. Ngayon, hindi na, no? Nahayaan na lang. So, yun ang mga talagang nagbago sa basketball. Sabi nga ni GB, patrimonyo si Jordan, siya si Pippen. Two-way player ako eh. Defense, offense. Siguro ang magandang tanong kay Sir Jerry, yung payo sa isang player ngayon, young player. Kasi ngayon, it's all about the highlights of scoring. Parang nawawala yung importance ng depensa eh, no?
yung how important yung rebounding, yung defense. Kasi nandun yung flashy highlight lahat sa tira, sa tres. Para nakalimutan yung... Kaya believe din ako sa mga coach na ang laging sinasabi sa mga player, defense. Katulad ni kay Jerry, defensive player. Sigurado ako, mga tinuturo din niya sa mga team niya nung nagko-coach siya, sa defense. Totoo yun. Yun ang una mong ituturo. Sa akin kasi, mas better pag ang player individually defensive, meron siya defensive skill set. Tapos, syempre, individual yun. Tuturoan mo yun ng within do sa team concept. Bubuuin mo. Pag ang isa dyan, dalawa, tatlo dyan, hindi na depensa or naglalagla sa depensa, umaalalay, hindi magiging effective yung depensa mo. So, importante dapat din, kung pro ka na, dapat meron na yung player na ganun, na ganong klaseng dumidepensa. Kasi yung iba dyan, ang hirap magturo sa pro eh. Lalo na kung offensive player siya, baka mag-iba yung rhythm niya. Hindi sa porke ayaw niyang dumipensa, meron kasing pag ang scorer, ginawa mong defensive player or masyado siyang bumabantay ng scorer, baka mag-iba ng laro. Oo, masira yung pulso niya, hindi siya makashoot. Pagod. Hindi, pagod ka. Talagang kaya yung mga defensive player ayaw masyadong mapagod. Ang kamay gumagano na sa sobrang pagod. Rhythm yun. Rhythm, lahat. Yung timing. So, yun ang importante din sa... But, recently, I noticed, like yung kay Coach Chot, now, TNT nasa finals. Meron na siyang defensive team. Mga defensive player. Defensive players para makabigay ng ma-maximize niya talaga yung bench niya. Malalim na bumunot si Coach Chot. Nakubuntin. So, makikita mo si Coach Chot, hindi lang puro opensa. Dumidepensa rin yung talk and text ngayon. Kaya nandyan sa finals. Well-equipped ang mga players to be an offensive threat and defensive threat din. Yes. Ruela, Kelly Williams. Ganun din si Coach Tim. Ginebra, yung team ng Ginebra, puro maraming si Coach Tim na mga ways and means. Siyempre, to contain yung talk and text. Alam naman niya kung sino mga markman sa talk and text. Kaya, off-taan na. Yung hold, na-depensa yung hold. It's a battle of adjustments. Yan magkakatalo yan. Sa San Miguel, Kuya Jerry. Junmar. Alam naman ng buong Pilipinas na Junmar. Alam mo kung saan pupunta. You just have to find ways na paano mo si Junmar ba o yung team. Depende na yan. Kay Coach Leo. Paano niya kung siya ba'y mas may problema or si Chot. Coach Chot. Di ba? Mahirap kalaban din ng talk and text. Grabe din sa firepower, scoring. Coach din kasi siya doon. Thank you doon. Thank you. Sabi siya lang. So, sa mga gustong mag-basketball, mga bata, ano yung gusto mong maging sa kanila? Advice o para maging mindset nila pag naglalaro? Ganyan. Siyempre, kung ikaw, papunta pa lang sa ganyang nasa murang edad ka, pag-aralan mo yung basics, yung fundamentals, the proper way. At it should be daily, practice mo. Tsaka may skills work ka, dapat meron yan every time. Kailangan magpalakas ka ng cardiovascular strength kasi mahina ang katawan mo, mahina resistensya mo, everything else will fail. Kahit na ano ipagawa sa drill, pagod ka lagi, hindi mo magagawa na maayos yung drill. Hindi ang basketball, 3 hours na tumatakbo yan eh. Yeah. So yun, cardiovascular, skills work, tapos tamang attitude. Always listen to your coach. Kasi yung coach, yan ang, wala naman ituturong mali yan eh. Yan ang buhay ng player, coach. Pagka hindi ka maka-adjust sa coach, hindi ka gagamitin. Hindi ka type ng coach, hindi ka kukunin. So, ang buhay talaga ng player is nasa coach. You have to submit. Kailangan mag-submit ka sa coach mo. Sumunod ka sa Sumunod ka. Trust your coach. Yes, you have to trust your coach. Kung hindi ka man ginagamit, siguro darating ang panahon, baka hindi mo pa oras. Mga ganun. Just take your time. Mahirap din kasi yung gano'n. Nagtatampo kasi nga hindi nagagamit. In any level yan. Minsan gano'n. Namamadali ka. Yung humility naman, Coach Jerry, paano mo na-maintain yung humility? Kasi
naging artista na rin. Kasi nung kasikatan ng Pure Foods, naging artista. Sobrang sikat din. How do you maintain yung humility mo as a person na kahit nandiyan sikat ka na, hindi ka, parang nung nakita ko kasi first time ko ma-meet sa talagang parang very humble, sa regular guy. Ngayon lang ba siya na? Oo. First time. Siguro, ano lang talaga. Mabot na ba sa utak yung sikat ako? Hindi naman. Yung kahit nung kasikatan ng Pure Foods. Ayos lang. You just enjoy the moment habang nandyan. Lahat naman yan, it will pass. Hindi naman nothing is permanent, di ba? So sa akin, enjoy the moment. Ito pa lang mag-artista o ito pa lang player. Enjoy while it's there and don't take things for granted. Appreciate kung ano yung mga dumarating. It's pasalamat sa Diyos parati. Yung mga kung ano man yung nakakamit ko, I'm just always thankful sa employer ko, sa mga naging teams ko, coaches ko. Yun lang naman. Lagi. Kaya mahirap ipasok sa isip kasi alam mo naman hindi magtatagal yan. Darating ang panahon, babagal ka din. Darating ang panahon, hindi na rin yung dati mong laro, mag-iiba. Maraming salamat. Thank you kay John. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, syempre. As a fan of Pure Foods ever since nung 80s, it's so nice to hear yung mga kwento nyo, saka yung mga payo nyo, and hindi ako nagkamaling Pure Foods fan ako. Totoo. Salamat po. Salamat din, GB, at sa idol, teammate, RDO, Ranidel. Thank you. Thanks for having me. At syempre, dito sa show nyo, Balyahan. Maraming salamat dito sa show nyo at sa staff and crew. Thank you so much. Game over, pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.